sa ating lahat. Good morning. Yan, batiin na po natin yung ating mga katabi. Yan, mas maganda ka, mas gwapo ka kaysa umaga. Sige nga po. Batiin po na with Christian smile, yung ating mga ngiti, ipakita. Ayan po. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Okay, tayo, banggitin nga po natin lahat. Ready, begin. This is the day, ready, go. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ayan, hindi sabay-sabay. Okay, dapat sabay-sabay po kasi kapag mag-rapture, sabay-sabay po ang rapture. Hindi po siya installment. Ayan. Okay, hindi po installment ang rapture, kaya sabay-sabay. Yung hindi nakasabay, maiwan. Ayan, sige po, sabay-sabay. Ready, go. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya po, dito sa church, sa Gateway Commission Fellowship, mahigpit po na pinagbabawal ang nakasimangot. Ayan. Biglang mag-smile, no? Kasi mahigpit po talaga. Kasi po, labag po yan sa sinasabi ng Lord. This is the day that the Lord has made. Ang sabi, we will rejoice. So, and be glad. Masaya, magala. Dahil ito ang araw na gawa ng Diyos. Amen? Ito yung araw na nagtatagumpay tayo, Lunes hanggang Sabado, grabe ang pakikibaka natin. Andun yung nagkalatnat, andun yung nagkatrangkaso, andun yung wala kang pamasahe, andun yung nakikibaka ka sa mga bayaran. Kalimutan mo na yan dahil ngayong umaga, andito ka at nagtatagumpay ka. Amen. Let us try to live one day at a time. Di ba may kanta? One day at a time with Jesus. Ayan. Okay, tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Ayan, mukha bang nagtatagumpay yan? Mukha bang victorious ang mukha niyan? Yan. Nagtatagumpay ako. Pero parang lugmo. Amen? Pag tayo ay tagumpay, palakpakan po natin ang malakas, ang buhay at makapangyarihang Diyos. Okay, ang request ko po, muli, focus po tayo sa Word ngayong umaga. Amen? Okay. Kalimutan muna natin yung mundo. Kalimutan muna natin yung mga bagay-bagay sa buhay. Dahil minsan lamang po tayo na narito na nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Amen? Okay. Maraming balita araw-araw. Nakakagimbal, nakakaantig ng damdamin, nakakalungkot, halo-halo. Halo-halong mga balita sa Facebook. Andyan na yung nakawan sa kaban ng bayan. Andyan na yung turuan, nagdamay-damay kung sino yung talagang totoong kumakalimbat ng pera at hindi biro na pera. Magkano pera? Trilyon. Paano binigyan man lang tayo ng 1,000,000? Diba? Kahit 1,000,000 man lang dito at mapagawa natin ito at bibilhin natin ito at 7th floor, nandun yung church na may elevator, nakaharap doon, na may garden sa harap, na yung tubig walang tigil, spring of life kaya. At pagkatapos na doon yung bulwagan, nandun tayo nag-worship aircon. So, pag gano'n na kaya ang church natin, ganyan pa kaya ang suot ng katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. No? Naka-jacket na kasi maginaw. No? So, nakapamalina na kasi baka buyagan. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, vision. Okay. Go back to our balita, mga balita. May mga balita na tungkol po sa politika. Yung mga awayan ng mga partido, mga presidente, senador, congressman, kaso, hearing, walang tigil, kakahearing.
Pero hearing na hindi, wala namang narinig. Hearing ng hearing, pero walang narinig. Okay? Meron naman ding balita tungkol sa mga espiritual. Okay? Meron pong balita, kalamidad. Okay? Maraming patay. Okay? Nakakalungkot. Okay? Parting Bisaya. So maraming nawala ng bahay, nawala ng pamilya. Naantig ang puso ko doon sa balita ng seaman. Kung nakabasa niyo ba yon? Yung seaman, kaya siya ay siyempre nag-abroad, nagsikap para sa pamilya. Tapos kasalukuyang nasa gitna siya ng laot. Nabalitaan niyang may lindol sa Cebu. Tapos wala pa siyang balita, kinabukasan na niya nalaman na yung kanyang mag-ina, wala na. Na laging sinasabi niya sa mag-ina na isang araw magsama-sama tayo, makapag-ipon lang tayo, nakapundar ng bahay, mga sasakyan. Umangat ang buhay saglit, pero ang lahat naglaho. Now, parang I could not imagine kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan. Na kaya nga tiniis niyang lumayo sa pamilya, nagsikap, nagtiis para sa pamilya, pero wala na ang kanyang inspirasyon sa buhay. Paano na ngayon maipagpatuloy? Maraming drama. Actually, napakaraming drama sa real life, sa totoong buhay. Ang daming drama, ang daming kwento, mga kapatid. Ang lahat ng kwentong ito ay nandito. Papayag ka sa hindi, ang mga kwento ng buhay at kwento ng kapanahunan, kwento ng sanlibutan, kwento nung nakaraan, kwento ngayon, at kwento sa parating na kapanahunan. Amen? Ang lahat ng ito ay sabi ng Diyos, dapat ating maiintindihan. Okay? So, balit, datapwat, alalaong baga, hindi lahat nakakaalam nito. Ito ay sikreto na pinapahayag ng Diyos sa Biblia. Kakaunti lang ang nakakarinig, kakaunti lang ang nakakaunawa, kakaunti lang, mga kapatid, ang totoong nakapaghanda sa mga panahon, sa mga pangyayari, kaganapan na pabigla-bigla. Supposed to be, ang tema natin, nag-usap-usap kaming mga pastors, ang topic dapat ngayong month na ito, ang October, ay submission, pagpapasako. Pero habang tinitingnan ko ang mga kapanahunan, God leads me in the Spirit to have this message about the future events. The future events. Like for example, there are two big events. Ang sabi mo kinakatakutan is the big one. In comparison sa liguan. Alam niyo yung liguan? Yung bubuyo, yung putaktil, kakagatin ka. Liguan. Lapinig. Pero dito kinakatakutan sa Metro Manila is the big one. But there is the big events na mangyayari. Ano po itong mga kaganapang ito? Na dapat maintindihan mo bilang Kristiyano at subukan mong ikwento sa iba na para hindi rin sila magugulumihanan at maiintindihan nila. Ano itong mga event na ito? Number 1 is the rapture. And number 2 is the second coming. Okay, ang rapture at sa second coming, mga kapatid, ay magkaiba po ito. Ang akala ng iba, isa lang. Na pag rapture, yun na yung second coming. Okay, ang rapture, ito yung alis, kumbaga, yung caught up in the air, yung kukunin tayong lahat ng sabay-sabay, sasalubong tayo kay Lord diyan sa ulap. Okay?
Ang second coming is another event. Ang second coming, pag sinabing second, merong first. First coming. Ito ay second coming, mga kapatid. Yung second coming is yung pangalawang pagbalik ni Jesus Christ. Kailan yung first coming? Yung first coming nung siya ay nagkatawang tao. Ipinanganak siya ni Mary doon sa sabsaban. So dumating siya, ang purpose ng first coming is to save the world para sa kaligtasan ng buong sanlibutan, ng lahat ng tao maliligtas. Yun po yung purpose, yun po yung layunin ng Panginoong Hesus, na kaya nung unang pagpunta niya is tagapagligtas. Sabi po natin, tagapagligtas. Second coming. Pero sa first coming, sa second coming, mga kapatid, makinig ng mabuti, ay darating na si Lord. Magdadala na naman ang kaligtasan? Hindi po. Judgment. Babalik siya, hindi para iligtas. Tapos na eh. Tapos na siyang namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ang pangalawang pagbalik niya, hukom. Okay? Hukuman niya ang mga buhay at mga patay. Judge to judge the living and the dead. Okay, paano paghukuman? Ihiwalay. Light, darkness. Mga kambing at mga tupa. Paghiwalayin niya. Judgment. Okay? Yun po yung final judgment. Dahil meron din pong temporary judgment. Ang temporary judgment, na pag namatay ang tao, and as it is appointed unto men, wants to die. And after this is the judgment. Pag namatay ang tao, yun po yung hukom. Hukom saan? Kung siya ay tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, automatic siya ay susunduin ng mga angels, dadalhin sa paradise. Okay? Ang mga hindi na tumanggap, hindi mananampalataya, hindi na born again, walang relasyon kay Kristo, sa madaling salita, susunduin din siya ng kamatayan at dadalhin siya sa Hades. Ang Hades ay dagat-dagatang apoy. Okay, tatlong klaseng impyerno, mga kapatid. Yung una is Tartarus. Yung Tartarus ay ito po yung impyerno na kulungan ng mga demonyo. Yung salbahing demonyo na nagwawag, mga wild, ikukulong sila doon. Impyerno din yun. Ang second is yung Hades. Yung natandaan nyo yung kwento ng mayaman at saka si Lazaro. Okay, doon po ilalagay yung mga namatay, yung kanilang kaluluwa, doon ilagay sa Hades. Ang pangatlo is yung Gehenna. Gehenna sa ngayon, impyerno, the lake of fire, na nakasulat sa Revelation chapter 20, verse 14 and 15, yung and death and hell and Hades, at ang dagat at ang Hades ay magbigay ng kanilang mga patay at ihagis sa lake of fire. That lake of fire, ang tawag ay Gehenna. Sa ngayon po, wala pang laman. Ang walang laman na impyerno, yung pangatlo. Dahil ang unang itapon doon, ang unang ihagis doon ay si Satanas. At saka yung ginagamit niyang tao na si Antikristo, yung Antichrist, yung halimaw. Yun po yung unang itapon sa impyerno. At susunod yung mga demonyo, mga fallen angels, yung mga demonyong nagkakalat dito ngayon sa lupa, na nanunukso, naninira ng buhay ng mga tao, isunod sila sa pagtapon at kasunod doon yung mga hindi born again Christian. Yung walang relasyon kay Kristo. Kahit sila ay may relihiyon, kahit sila ay mukhang mabait, kahit sila ay
kung ano ang kanilang katayuan. Pag walang relasyon, lahat, ratsada lahat, itapon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, yun na po yung final judgment. Itapon sa impyerno. Okay. Huwag po kayong matakot dyan. Kung totoo kang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yung tatlong lugar na yan, wala na yan sa atin. Amen? Yan ang good news. Wala ka na, hindi ka na doon. Dahil kapag tinanggap mo si Kristo, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Okay, ngayon, meron pong balita na yung sinasabing rapture, kung nabasa niyo po ito sa Facebook, September 23 ay rapture na. Ano ang pitsa ngayon? October, tapos na ang rapture. Ano nangyari sa iyo? Tingnan mo katabi mo. Ibig sabihin na iwan tayo. Hello? Kapag wala kang alam, ang mga walang alam, matatakot, mga ba, kung ano-anong mga damdamin, ano bang mangyayari? Ano bang mangyayari sa araw ng rapture? Anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa kapitbahay mo? Anong mangyayari sa mundo? Alam mo, natutuwa ako sa apo ko, ano ang pangalan ng apo ko? Parang na-rapture na ako. Okay, si Diyos, sabi ni Baby Diyos, sabi niya, Lolo, ano po yung rapture? Nagulat ako sa tanong niya, sa edad niyang yun, ano po yung rapture? Dahil nagtanong siya, honestly, so ibig sabihin, meron na siyang pagkaunawa. Dinala ko siya sa kwarto, pinaupo, binuksan ko yung cellphone ko, pinakita ko sa kanya, anong mangyari sa araw ng rapture. Yung eroplano, bumagsak, yung mga bus nagbanggaan, yung mga sasakyan. Bakit nangyari gano'n? Napaka-inquisitive na ako na, anong mangyari sa ganyan? And I saw his face very serious. Wala siyang joke. Talagang seryoso siyang nagtatanong. Lahat po ba, ang tanong niya, lahat po ba na pumupunta dito sa church makasama sa rapture? Nagulat ako sa tanong na yun. Lahat ba ng mga tao pumupunta dito sa taas, sa church, makasama sa rapture? Hindi ko alam kung paano kung sabihin. Kung sabihin ko nga, opo, sigurado, totoo po, Lolo, lahat po makasama. Dahil ang totoong nakakaalam niyan ay ikaw lang sa sarili mo at ang Diyos. Hello? Dahil hindi ko alam gaano kang kaseryoso sa pagtanggap mo kay Kristo at anong dahilan bakit ka nandito ngayon. Kung totoo ka o hindi. Si Lord lang kasi ang makapagsabi nun. Kung totoo kang may relasyon sa Diyos, or pumunta ka lang ng, hindi ko alam. Kasi hindi naman ako Diyos. Sabi ko, hindi ko matitiyak ako. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, sabi ni Lord, yung lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Di ba sabi sa Matthew 7:21, hindi lahat na tumatawag kay Jesus, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. So, paano mo masabing ginagawa mo ang kalooban ng Diyos? Yung totoong may pananampalataya ay nagbubunga. Yung totoong may relasyon sa Diyos, yung puso ay matatag. Yung relasyon na hindi natitinan. Yung may ugnayan sa Diyos, wala siyang pakialam kung anong pagsubok meron diyan. Hindi bibitaw. Hindi namumuhay sa prinsipyo at estilo
ng sanlibutan sa labas, kundi yung namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kasi madaling sabihin, ako ay born again. Madaling sabihin, Kristiyano ako. Ang sabi ng Bible, prove it. Show it. Kung ang tao na kay Kristo, siya ay bago. Bago na. Ang luma ay nakalipas na. At tingnan mo yung luma, naging bago. May bagong pagkatao, may bagong pananaw, may bagong pananampalataya, bagong relasyon, bagong pakipag-ugnayan sa Diyos, bagong paglilingkod, bagong pakipag-ugnayan sa kanyang katawan. At ang kanyang katawan ay ang church. How do you reflect yourself to the church? Sabi ni Diyos, Lolo, paano malaman, sabi niya, kung sino yung makakasama? Ang hirap ng mga tanong. Para akong nag-exam ng board na para mapailing-iling. Paano malaman kung sinong makasama? Sabi ko, yung hindi fake, yung totoo lang ang makakasama. Paano yung kunwari? Sino yung kunwari? Pag sinabing sino, magbanggit ka ng pangalan. Pag sinabing paano, paano nga ba? Ang daming katanungan. Alam niyo mga kapatid, yung apo ko ginamit ng Lord for me to dig deeper in study. Bata pa lang yang nagtatanong, papaano yung mga tao sa labas. Now, it is my duty as a senior pastor or as a pastor, kaming mga pastor, it is our responsibility to explain the world. Tungkulin namin, ipaliwanag na kung wala kaming alam, kung mali ang aming alam, ay di mali din ang aming naituro. Kapag mali ang aming pangangaral, mali din ang pamumuhay. At ang mali, ang dulo is dagat-dagat ng apon. Kaya kailangan sigurado. Now, I review, binalikan ko po ang aking napag-aralan sa Bible School na tinatawag naming subject na eschatology. Sabihin nga po natin, eschatology. Ano pong ibig sabihin ng eschatology? This is the doctrine of the last things. Mga turo tungkol sa mga bagay na parating, future events. Okay, yung salitang rapture. Ngayon mga kapatid, iba-iba ngayon ang paliwanag. Merong nagsasabi September 23, rapture na. At alam niyo mga kapatid, hindi po biro. Ako po'y biglang natawa, pero nung aking tiningnan sa Facebook, kung sino itong mga nagsasabi na September 23 ang rapture, alam niyo ba mga kapatid sa ibang bansa? At hindi biro mga mayayaman, nagbibinta na ng kanilang mga ari-arian. Hello? Yung kanilang mga bahay, bininta na. Kasi nga po, rapture na ng September 23. At sila ay may pinag-aralan din. Sila ay may relihiyon din. At mas malaki pa kaysa ating simbahan. At napakarami nila na sila ay naniniwala na September 23 rapture. Now, noong wala pang September 23, parang nung tinignan ko sila, paano nga ba kung mangyari din ng 23? Hello? Kailan yung ating anniversary? 21. Katatapos lang ng launching, rapture agad. 2 days after, rapture. Na nag-isip-isip din ako, nag-ano din ako sa kwarto, Lord, baka maiwan ko. Sorry Lord, sa mga kasalanan, sa isip, sa salita, sa kagawa.
Kasi pa na handa. What if? Malay mo. Di ba? Malay mo. So, the question is, paano? Hello? Paano kung nangyari nga yung rapture ng September 23? Okay. Now, what is rapture? Ano nga ba talaga yung rapture? Maririnig natin yan sa Facebook, sa AI, sa internet, sa new social media, ang daming balita ng rapture. Now, ano ba yung rapture? Saan ba nakikita sa Bible? Yung salitang rapture. Meron ba talagang word sa Bible? Word for word? Letra for letra? Meron bang word na rapture nakasulat sa Bible? Kaya yung iba-iba ang pananaw. Hindi naniniwala sa rapture kasi wala namang word na rapture sa Bible. There is no rapture word in the Bible. That is why walang naniniwala kasi wala naman daw sa Bible. Kung wala sa Bible, di unbiblical. Iba-iba ang isip ng mga tao. At kahapon, ang matid kami ni Pastor Chris sa daming mga pastors ng Quezon City at Caloocan, iba-ibang lugar. Nung nandun kami, there was once a speaker, a foreigner, hindi man niya direct na sinasabi yung kanilang turo. Pero slightly ng kanyang message na ang pagbabalik, nagbanggit siya ng pagbabalik ni Jesus Christ. Parang indirect, hindi niya madiretso, parang hindi siya naniniwala na mayroong second coming, na babalik si Jesus Christ. Slightly, sabi niya, ang pagbabalik ni Jesus Christ, darating si Jesus Christ sa buhay mo kapag tinanggap mo siya as Lord and Savior, as you receive Jesus as your personal Lord and Savior, dumating ngayon si Jesus sa buhay mo. Parang tama, di ba? Amen. Naniwala ba kayo na kapag tinanggap niyo si Jesus Christ as Lord and Savior, papasok siya sa buhay mo? Now, dahil nandiyan na siya, bakit inaantay mo pa? Parang naguguluhan. Parang gumulo yung kalbo mo ng munti. Parang siyang tama. Parang may tama. Ay, magkaiba yun, diba? Magkaiba yung may tama. But on the other side, tama yung kanyang sinasabi na kapag tinanggap mo si Lord Jesus, the Holy Spirit came in. Pumasok sa puso mo. Galatians 4:6, He will dwell into your heart. O nandiyan na siya. Ngayon nandiyan na siya sa puso mo, tinanggap mo na si Lord, mula nung araw na yun, dumating na siya sa buhay mo. Iano ba yung sinasabing darating si Jesus? Inandiyan na nga sa iyo. Mga kapatid, kung hindi ka medyo malalim-lalim ng kunti sa pagkaintindi, parang isipin mo, hindi ka na nga maghihintay na meron pang darating. Dahil nandiyan na sa iyo, bakit inantay mo pa? Ilagi mo na ng kasama. Sabi nga ni Jesus, I am with you always. Bakit inantay pa? Hello? At bakit tayo mga born-again Christian naniniwala sa rapture? Naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Rapture at pagbabalik ni Kristo ay magkaiba. Ang rapture, hindi muna siya bababa sa lupa. Hello? Hindi muna siya bababa. Ang rapture, ibig sabihin is, sa English, sa Griego, ang tawag nito is rapturo. Sabihin natin, rapturo. O, humarap nga sa katabi mo, sabihin mo, rapturo. O, di ba umuslim yung oso? Rapturo. Ayan. Ibig sabihin, caught up. Sa English, caught up on the air. Ibig sabihin, bababa si Jesus Christ from heaven at tayong mga Kristiyano ay sasalubong doon sa ulap. Ibig sabihin, ang tawag noon sa English ay meeting on
the air. Pagsalubong. Okay? Kapag nagsalubong tayo doon, ang unang lilipad doon ay yung mga patay. Doon sa binasa kanina sa verse 15, 16. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Yung fallen asleep, yun po yung namatay. Yung mga patay na, marami nang patay sa simenteryo. At kung saan-saan namatay. Natapunan ng lindol. Yung mga fallen asleep, ang tinutukoy diyan is yung namatay. Yung born again Christian, ibig sabihin, merong personal na relasyon kay Jesus, sila yung una, the first resurrection, unang pagkabuhay. Matutuklap ang mga nicho, ang sementeryo, maganda tuklapan. Dahil yung mga namamatay dyan na mga born again Christian, sila yung unang sasalubong doon sa ulap. Habang sila ay palipad ng doon sa salubong kay Jesus, halimbawa ngayon ay rapture na. Ikaw, kung totoo kang tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, bigla kang mawawala. Ang sabi ng Bible, by the twinkling of an eye, sa Tagalog, sa isang kisap mata, napakabilis, bigla mawawala. Yung totoo na born again. Kaya yung tinanong ni ako ng apo ko na, Lolo, sino po yung totoong makasama? Kapag rapture, doon mo na final malaman na kung yung katabi mo ngayon ay totoo. Dahil yung mga totoo, biglang mawawala. Yung hindi, alam mo na, naiwan. Kaya pagdating sa araw na yun, gulo sa buong mundo. Super gulo. Magkakagulo. Why? For example, napanood nyo ako sa My Day, sa Facebook, sa aking mga post, ako ay piloto. Okay, yung piloto, nagdadrive ng eroplano. Biglang nawala. Anong mangyari sa eroplano? Crash. Papagsak yung mga eroplano. Wala nang piloto eh. So, maraming mga eroplanong babagsak, mga bus, MRT. Halimbawa, born again yung driver. Biglang mawala. Ano mangyari sa LRT? Sasabog. Mga taxi, magbanggaan dito, banggaan doon, sa impapawid, sa karagatan. Super gulo. Mga nanay, maghiyawan sa hospital. Yung mga babies, nawawala. Biglang nawawala yung mga baby, automatic yung mga baby, rapture yan. Dahil inosente pa yan. Mga pamilya, nagpumunta ng mga channels, mga radio station, magpa-announce, nawawala ang mga anak, nawawala ang asawa. Kakakasalan. Ang lalaki, Christian, ang babae, hindi naiwan ang tawag nito? Naiwan ang, ano tawag sa babae? Bride. Anong mangyayari? Super gulo. Dahil sa kaguluhan na yon, nasaan na ang mga Christians? Nawala. So kung ikaw, kapatid, born and tinanggap mo na si Jesus Christ as Lord and Savior, congratulations. Why? Tayo ay nauna sa rapture. Dahil kukunin ng Lord mga born again. Mga Christians, by the way. Christians, ibig sabihin, followers of Christ. May personal relasyon kay Christ. Kaya mga kapatid, paulit-ulit natin ipinapaintindi sa bawat isa that religion is not important.
What is important is personal relationship with Christ. Amen. Personal, ibig sabihin ako may relasyon sa Diyos. I cannot save my parents. At ikaw na magulang, you cannot save your children. That is why parents na nandito ngayon, kapag ang anak mo ay marunong ng umintindi ng tama at mali, bigyan mo na sila ng assurance. Share mo na ang gospel of salvation. Dahil ikaw ay napunta sa rapture, ang anak mo maiwan. Wala nang magulang. Nasa gulo ng mundo, mga kapatid, sinisave muna bago ang matinding tribulation, kahirapan, pagdurusan ng buong mundo, bago mangyari yon, lahat ng born again ay isave muna. Safekeeping muna. Kasi diyan na uulan ng apoy, magugunaw ng mundo, doon na sa 7 taon, mga kapatid. Okay. Let's go back. Hindi natin ito maiintindihan, mga kapatid, parang ibibitin muna tayo doon ng konti. Hanggang doon muna ang ating knowledge about rapture. Okay. Saan ba ito talaga nagmula? Napakakapal ng Biblia para maintindihan natin ang isang event, ang isang senaryo. Okay, mga kapatid, mapalad po tayo dahil meron tayong Biblia na mabubuksan natin dahil ito is the perfect, sabi natin perfect. This is the perfect revelation of God's message to us. God's Word, ni-reveal ni Lord. Hindi po ito sikreto. Ihahayag ng Lord para maintindihan ng mga tao at hindi sila mabubulaga. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko alam na ganyan pala. Hindi ko alam na kailangan palang makipagrelasyon kay Kristo para ako'y makasama. Hindi ko kasi alam, mga kapatid, kahit alam ng mga tao sa hindi, ang sabi nga ng batas ng Pilipinas, ignorance of the law excuses no one. Kahit wala kang alam sa batas, na nagkasala ka, parusahan ka. Kaya kailangan alamin. Ang sabi ng Biblia, you shall know the truth, and the truth will set you free. Alamin mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Palakpakan po natin ang Lord. That is why you have to attend Bible studies. That is why makikinig tayo sa mensahe at salita ng Diyos. Okay. Meron po sa history, sa buong sanlibutan, mga kapatid, it is written in the Bible, the dispensation. Para maintindihan po natin, pag naintindihan mo ang 7 dispensation, para ka nang nagbabasa ng buong Biblia. Pero kailangan natin pa rin ang detalye. This is the outline para maintindihan natin from eternity past to eternity future. Nung simula pa lang, nung creation. Okay. Tingnan natin kung ano ni Pastor Chris. Yung the 7 dispensation. Ayan po, mga kapatid. Para maintindihan natin, para tayong nag-aral ngayon sa Bible School. Again, ulitin ko po, it is my responsibility to teach God's people tungkol dito. Dahil maraming nagtuturo ng alanganin, maraming nangangaral ng mali. Kapag hindi natin maintindihan, wala tayong alam, baka mali lang tayo. Ang purpose nito ay para maintindihan mo at manatili tayo dito. Ito ang itinuturo ng Bible. Kung merong magturo ng iba na wala dito or maliban dito, huwag kayong maniwala. Kasi mga bula ang propeta. Mga turo po yan ng Hapon. Ang turo ng Hapon. Ang nagtuturo dyan si Kuro-Kuro at saka si Haka-Haka. So yun yung mga pangalan ng Hapon. Kuro-Kuro. At saka si Haka-Haka. Okay, dito. The 7 dispensation. Sa buong Biblia, meron pong tinatawag tayong 7 dispensation. Okay.
Yan, tingnan niyo po. Eternity past, nung wala pa ang simula, may nagtanong sa akin minsan, Pastor, nasaan ang Diyos nung wala pa ang langit at lupa? Nung wala pa ang sanlibutan, nasaan ang Diyos? Sino po nakakaalam nun? Nasaan siya nung wala pa ang langit at lupa? Sinong naglikha ng langit at lupa? Ang Diyos. Sinong naglikha ng Diyos? Sinong naglikha sa Kanya? Kung siya naglikha sa akin, sa ating lahat, at ng sanlibutan, sinong naglikha sa Kanya? Para mong tinatanong, anong nauna, ang manok at ang itlog? Pag sinabi mong nauna ang itlog, saan galing ang itlog? Sa manok, saan galing ang manok? Ano ba, ikot-ikot ka lang? Sundan nyo? Mga kapatid, napakalinaw. Ang Diyos ang simula. Sundan nyo? Ang Diyos ang simula. Kaya po sabi, siya ang Alpha. Alpha means beginning. God is the beginning, the Alpha and Omega. The beginning and the end. Tingnan nyo po. We started God and we end up God. From eternity past, yung dilaw na yan, yung dulo. Eternity past to eternity future. Heaven, the new heaven and new earth. Nung wala pa ang langit at lupa, wala pang creation, wala pa si Adan at Eva, wala pa. As in, wala. Zero. Okay, doon tayo nagsimula sa wala. Ang dulo nitong sanlibutan ay new heaven and new earth. Papuntang langit, sa buhay na walang hanggan, sa kagalakan at kapayapaan nang wala ng humpay. Buhay na walang hanggan, kasama ang Diyos. Ito ba yung langit? Okay, saan tayo nagsimula? Eternity ba doon sa creation? Sabi natin creation. In the beginning, yeah, the Lord made the earth. Diba? In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay, nilikha ang lahat. Lahat ng nakikita mo, puno, ibon, isda, at sa pang-anim na araw, ang huli niyang ginawa ay ang katabi mo. Yung tao, yung una, the first man God created was, anong pangalan? Si Adan muna, wala pa si Eva. Okay, si Adan, the first man. Isa lang muna. Kasi si Eva, hindi naman yan kasama nung nilikha during creation. Na lumabas lang yan si Eva nung nainggit si Adan, ba't wala akong housemate? Ba't wala akong partner? I'm alone. Kasi yung mga ibon, nagtutukaan, may babae at lalaki, may kasama, lahat ng nakikita niya, pero siya ay nag-iisa. Sabi ng Lord, it is not good for a man to be alone. Kaya nilikha niya si Eva. Saan galing? Saan galing si Eva? Lalabas ang babae. Ganun agad? Pinapatulong muna si Adan. Humingi si Adan kasi ng partner, ng life partner. Sino ditong single? Wala pang asawa. Si Adan, example, humingi siya ng partner. Hindi yan biglang darating na lang ng magic. Okay, humingi siya ng partner. Kaya tinanggal sa sadyang kay si Eva. Okay, madaling salita, noong mga time na yon, Genesis chapter 1 and chapter 2, yun po yung first dispensation sa loob ng 30 to 33 years. Ang araw ng Lord noon at araw ng Lord ngayon ay magkaiba. Kasi yung calendar natin ngayon is Gregorian. Okay. Innocence. First dispensation is innocence. Bakit innocence? Hindi innocente. Napakadali lang, no? Innocente.
Wala pa silang alam. Hindi pa sila marunong magsinungaling. Wala pang tagyawat ang ating mga mukha. Fresh na fresh pa si Adan. O, tingnan mo katabi mo, fresh. Kasing fresh ba yan nung inosente? Fresh ang kanyang mukha, fresh ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, walang bahid ng karumihan, walang bahid na kaisipan ng Malaysia, Singapore, Indonesia. Wala pa siyang Malaysia. Ha? Malay pala. Natangay lang kasi ako sa Malaysia, Indonesia. Wala pa siyang Malaysia. Wala siyang isip ng katulad ng iniisip ng katabi mo. Ang dumi na ng isip natin, amen? Ang dumi na ng mga isip ngayon. Mapaghinala, mapagbintang, kasinungalingan, lahat ng kasalanan nagsimula sa utak. Ang utak ni Adan ay pure, harmless, purity, holiness. Dahil yung period of innocence. Sabi sa Spanish, inocente de te. Yan. Wala pa siyang kasalanan, si Adan at Eva. Pure pa. So, makakain sila sa lahat ng mga pagkain natural doon sa Garden of Eden. Ang subject na tao dito, responsible na tao dito, is si Adan. Si Adan, binigyan ni Lord ng talino. Hindi pa siya nag-aaral. Kasi wala siyang teacher. Wala pang school. Siya pa lang nag-iisa. Wala pang computer nung time na yun. But he can communicate God directly. He can talk to God personally. Nag-uusap sila kasama ng Diyos. Very harmony ang kanilang relationship. Napakaswabe ang kanilang relationship. Ang sarap ng buhay ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden, sa paradise. Fresh ang lahat. Wala pang contamination, wala pang free radicals, walang pollution. Ang ganda ng paraiso, walang kasalanan. Pero mo, kausap mo ang Diyos face to face, na hindi mo na kailangan i-text, i-message. Wala pang lahat. Ang tawag nun is period of innocence. After the whole of man, nung natukso na si Adan at Eva, doon sa pinagbabawal na pagkain, the tree of knowledge of good and evil. There was already sa Genesis chapter 1, there was already the tree of life. The tree of life is representing Jesus. You see, sa simula pa lang, there was already a picture to the coming Messiah. Jesus is the tree of life. In contradiction doon sa tree of knowledge of good and evil. Okay, may halo ng evil. Good and evil. Yung ipinagbabawal, ang sabi ng marami, ang pinagbabawal ay mansanas. Mayroon ba nakasulat sa Biblia na mansanas? Wala pong mansanas na nakasulat. E ano yun? Atis. Ay, hindi rin. Siguro aratilis. O kawilan kaya? Ano kayang prutas yun? Ang binanggit sa Bible is puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Tree of knowledge of good and evil, na nandyan nakatayo sa gitna ng paraiso. Sabi ng Diyos, ang instruction, napakalinaw. Adan, makain mong lahat. Jollibee, McDo, wala pa nun. Makain mong lahat ng nakikita mo sa paligid.
Except one. Maliban sa isa. Alam niyo yung ugali ng tao. Kaya doon ito namana sa ugali ni Adan. Doon pa lang, may namana na tayo. Kung anong pinagbabawal, ang siyang ginagawa. Sarap kasi. Di ba masarap yung bawal? Ano yung bawal? Ang daming gumagawa. Paglinggo, magsimba kayo. Pupunta kayo sa bahay-sambahan. Ilan-ilan lang. Nasaan ang marami? Naglaba, family day, nasa resort, sa sabungan, sa mall, shopping. Walang pasok eh. Kung kailan araw ng Diyos, diba? Kung anong bawal, siyang ginagawa. Bawal ito, bawal yan. Yun ang daming gumagawa. Uso naman yan ngayon. Diba? Kung ano nauso yung mga bawal, yun ang matindi. Dahil maraming gumagawa, tama. Pero hindi po yan totoo. Okay? Next. Noong nahulaglag sila sa kasalanan, kinain ang pinagbabawal, nagkaroon ng kamatayan. Kamatayan, separation. Nahiwalay ang Diyos, nahiwalay ang tao sa Diyos. Sabi ng Satanas, kapag oras na kakain kayo sa pinagbabawal na prutas, mamamatay kayo. Sabi ng ahas. Sabi ng ahas, anong sabi? Mamamatay daw kayo? Pag sure ba? Pag sure, oy. Sabi sa Bisaya, pag sure ba? Sabi ng demonyo, talaga? Sabi ni Satanas, talaga? Sino yung mga tao pag may bawal daw kasi pag Sino sabi? Si Pastor. Ano yung mga argumentong ganon? Nandoon na yan sa Genesis eh. Sa umpisa pa lang. Okay. Ngayon, talagang mamamatay kayo? Tawa ng tawa yung ahas. Bagay, no? Bagay, parang nanood kayo ng pelikula. Ako yung gumaganap ng ahas. Sabi nung pupulupot yung ahas sa puno. Talagang mamamatay kayo? Parang hindi. Kung siguro, huwag ka magpapanipaniwala sa Diyos niyo. Subukan mo. Kinain ni Adan. Ay si Eva. Eva muna. Yung mga babae talaga. Kayo talagang dahilan eh. Okay. Kinain ni Eva. Tanong. Namatay ba si Eva? Hello? Namatay ba si Eva? Iba ano yung sinabi ni Lord? Oras. Nakakain kayo. Mamamatay kayo. Iba hindi siya namatay. Ibig sabihin, mali ang sinabi ni Lord. Hello? Mali ba si Lord? Hindi. Lord yun eh. Iba hindi siya namatay. Namatay si Eva. Hindi lang physical, kundi spiritual. Ang salitang kamatayan, mga kapatid, is hiwalay. Kapag namatay tayo, yung tao, hiwalayan ng espiritu at katawan. Kapag lumabas yung espiritu mo, namamatay ang katawan. Ibig sabihin kamatayan ay paghihiwalay. Anong paghihiwalay sa oras na ito? Nung namatay, anong namatay dito? Nahiwalay yung kanyang espiritu sa Diyos. Di ba pinalaya sila? Okay? So diyan nagsimula. Pumasok ngayon yung conscience. Pangalawa, dispensation, conscience. Sa Tagalog, consumption. Konsensya. Anong sabon ang konsensya? Ako ang iyong konsensya. Kaya napansin nyo, kapag meron kang nagawang kasalanan, hindi ka makatulog, na-stress ka,
kasi merong konsensya. Na konsensya ngayon, si Adan at Eva. Diyan nagsimula ang kasalanan. Anong nangyari? Mga anak nila nagpatayan. Alipin nagsimula na ang sumpa ng kasalanan. From Adan hanggang sa ating kapanahunan, nabalot tayo ng sumpa ng kasalanan. Gusto mang magbago, gusto kong gumawa, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa. Diba? Gusto kong magsimba, pero ang dami kong labahan, maglabanan lang muna, ate. Gusto kong magpakatino, gusto kong maglingkod sa Diyos, pero di ko magawa kasi tao lang. Sorry, tao lang kasi. Yun lagi natin dahilan. At kaya hindi ako makasama, pastor, sa gawain kasi tao lang. Sorry, peace. Yan ang conscience. Hanggang sa panahon ni Noah. Yan, sa panahon ni Noah. Anong nangyari kay Noah? Yung baha. Di ba? Okay, after baha, flood, after the flood, at simulan nung bagong mundo. Nakasakay na yung Paris. Paris ang lamok, babae lalaki, Paris ang surot, Paris ang pagong. Kasi pag partner ang sinave mo na doon. Sinama pa yung surot. Sana hindi na sinama para wala ng surot na nabubuhay mula ng baha. Yung langaw at lamok, hindi na sana sinama. Kasi nagpanibago ang mundo eh. Di ba? Buong mundo yun, umapaw, baha. Magtataka pa sa baha ng Pilipinas? Wala yan sa baha ni Noah. Ang baha ng Pilipinas hanggang liig, hanggang ulo, pero baha ng buong mundo. Grabe, nag-uumapaw. Ayan. After the flood, rainbow. Di ba? Rainbow na. Sabi, wala ng baha na darating. Baha ng pangkalahatan. Hindi na magpapadala si Lord ng mabaha uli ang buong mundo. Hindi na. Kundi baha na ng apoy. O, yan po matindi. So, from flood to Tower of Babel, may kwento ng Tower of Babel. Sino pong nakakaalam ng kwento ng Tower of Babel? Nung nagtayo sila ng building, then ayaw nilang maghihiwalay, yung pumunta sa Acts, nung event ng Acts, pataasan tayo ng Tower of Babel. Patibayan. Yun po yung Babel, dahil ayaw na ng mga tao maghihiwalay. Huwag na tayo magkawatak-watak, sama-sama tayo. Nagtayo sila ng tore para hindi na sila maghihiwalay, pero bumuho ang tore. Dahil labag yun sa ang sabi ng Diyos, kumalat kayo, punuin ninyo ang sanlibutan. Ayaw ko nga. Huwag tayong maghiwalay. Taga-Gateway, dito lang tayo. Taga-Spring of Life, Caloocan, Quezon City, sama-sama kaya tayo. Huwag tayong maghiwalay. Ugali pa rin yan noon. Na ayaw maghiwalay, ayaw humayo, ayaw magparami. Kasi gusto, sila lang, tayo lang, huwag kang makinig yan kay pastor. Anong nangyari? Nagkawatak-watak sila, nagbumuho ang Babel. During that time, Genesis chapter 9 to chapter 11, ang tawag po dyan is government. Sabi natin government. Gobyerno. Pagliberato ng gobyerno. Next, pang-apat. Genesis chapter 12 hanggang Genesis chapter 50. Anong nangyari ng Genesis chapter 12 to 50? Ang tawag po doon is promise. Narin yung promise nila, lupang ipinangako. Alipin sila ni Haring Paraon. Ang mga Israelita naging alipin. Ang mga anak, ang mga tao, mga followers ng Diyos, lahi ng Diyos, naging alipin kay Haring Paraon doon po sa Egypt. Okay, anong ginawa? Ipinanganak si Moses, yung bata lalaki na itinago doon sa ilog, sa tulyahan. Ay, walang tulyahan doon.
Itinago si baby Moses para matupad yung pangako na siya po ay ang hula ng Diyos, siya po yung magligtas ng mga Israelites, dadalhin sila sa lupang ipinangako. Ang tawag noon, nung dispensation na yon ay sabay-sabay, promise. Isigaw po natin, promise. Sumitaw ka ng promise para yung natutulog mong katabi mawala sa kanyang dream. Okay. Sabi, ready, begin. Promise. Ready, go. Promise. Yan ba yung sigaw? Yung talagang malagpot ang espiritu ng kagabi mo. Ready, go. Promise. Yan, nag-isip din. Yan. Okay. So, promise. Judge to Israel. After promise, alam niyo po ang subject na ito? Isang taon naming subject ito sa Bible School. Ngayon, mamadaliin niyo ako ng isang oras. Grabe yung isang taon naming subject ito. Kasi i-explain yang isa, dalawa, isa-isa yan, detalyado. Pero niraksada ko lang kasi hindi naman tayo Bible School. Pero detalyin natin ito, mag-Bible study tayo dito tungkol dito. Kasi ang gusto nating mangyari, mauunawaan mo ng detalyado. Para kung merong mga bituin na lalaglag dyan, mga apoy na kadalaglagan dyan, hindi ka na magtaka, alam na this. Iba na ang may alam. Ready, handa. Okay, dito. Batas. Okay, saan naman itong law? Yung period, yung dispensation of law. Yung 10 Commandments, natandaan nyo? Si Moses pumunta sa Mount Hibok-Hibok. Saan bundok yun? Mount Sinai. Okay? Doon si Moses pinapunta ni Lord dahil nagkakagulo. Habang nandoon siya, ay iniutos sa kanya, nakita niya na isinulat ng Diyos ang 10 Commandments sa tablet. Yung tablet ng Diyos ay bato. Ang tablet ngayon ay laptop. Yung tablet ng bato, doon isinulat ang 10 utos na ipapatupad ng Diyos sa mga Israel. Ang gulo-gulo ng mga Israelita. Nagkakagulo sila. Habang nandoon si Moses, kasama sa presensya ng Diyos, isinulat ang 10 Commandments, anong ginawa ng mga tao? Nagsayawan, nagbisko. One-way ticket. Nagsayawan sila ng pangkitown. Grabe ang kanilang baile, buong kalibutan. Mga malaswang mga gawain. At sumasamba sila sa ribulto ng baka na pinag-ipon-ipon nilang mga alahas. Dahil wala na si Moses, iniwanan na tayo ni pastor, kaya magkakagulo na tayo. Nagsasamba sila ng mga Diyos-Diyosan. Yun po yung paglabag sa kautusan. Pagkatapos noon, dito na tayo papasok, the church. Okay? Pang-ilan na yan? Pang-anim. Mga kapatid, kasalukuyan, sa ating panahon ngayon, andito tayo. Yung may cross, diyan nagsimula yung cross natin. Hindi po yan Red Cross, na magdodonate ka ng dugo. Okay, diyan ang church nagsimula sa scattered, yan. Israel put aside temporal, Romans 11, the good news of salvation, Acts chapter 2. So yan po. Ang tawag po dyan is the grace. The period of grace. Sabi natin, grace. Gracia. Okay. Habag. Biyaya ng Diyos. Dahil walang nakakatupad sa 10 Commandments, sa 10 utos. Wala ni isang nakagawa. Magawa mo man ang siyam, may nalabag kang isa, wala pa rin yun.
Kaya, ang sabi ng Diyos, dahil hindi naman kaya sumunod sa 10 utos, ang ginawa ng Diyos, 2 na lang. Ano pong 2? Ibigin mo ang Diyos, higit sa lahat, at ibigin mo ang kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay, nandito na tayo ngayon. Okay, napansin niyo po, the church, kasalukuyan tayo ngayon nasa period o sa dispensation ng grace. Kailan ito matatapos ang grace? Bakit grace? Bakit grace? Bakit hindi pustanes? Bakit grace? Ano pong ibig sabihin ng grace? Grasya. Hindi mo abot. Hindi dahil pugi ka. Hindi dahil maganda ka. Hindi dahil magaling ka, kaya ka naliligtas. Hindi dahil magaling ka at wala kang kasalanan, kaya ikaw ay naliligtas. Hindi dahil lagi ka may relihiyon ka. Hindi dahil napakaganda ng simbahan nyo, kaya kayo ay mapunta ng langit. Hindi. Hindi sa ating galing, kundi ito ay regalo, kaloob, biyaya lamang ng Diyos sa atin. Tayong lahat, mga kapatid, is already destined to the lake of fire. Impyerno ka na talaga. Dahil ang lahat na nagkasala papunta sa impyerno. Walang puwang ang langit sa mga taong makasalanan. So, palit mga kapatid, lahat ng tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. So, therefore, we are already judged to the lake of fire. Wala tayong pwedeng ipagmamalaki na ang iba ngayon ay ang galing-galing at nagaling-galingan dahil sila ay mga profesional, sila ay matalino, sila ay magaling, lingkod ng Diyos, lingkod ni ganito, lingkod ni kakampi dito, kakampi doon, siraan dito, siraan doon. Pero ang totoo, mga kapatid, nobody, because the Bible says, there is none righteous, not even one. Walang magaling, walang mabait, wala ni magaling ni isa, wala. Buhay pa ang tao, pero inuuod na sa impyerno. Why? Mga kapatid, kahit 10 pa ang relihiyon mo, kahit ikaw ng pinakamagaling, cum laude at matalino sa eskwelahan, walang maipagmamalaki dahil mga kapatid, naawa lang ang Diyos sa atin. Yun po yung ibig sabihin ng ikaw ay nagrasyahan lang. Ang kaligtasan na meron tayo, hindi tayo karapat-dapat tumanggap, mga kapatid. Kasi ang dapat ipako sa cross, ang dapat parusahan, ang dapat mamatay, ikaw at ako. Dahil tayo ay nagkasala, pero dumating, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang ikaw at ako ay maliligtas, mawala ka sa impyerno, mapunta ka ng langit. This is the dispensation of grace. Ang ating pamumuhay ngayon, mga kapatid, biyaya lang ng Diyos. Nagsimula sa biyaya, sa grasya, magtatapos tayo sa biyaya. Why? Sa kaligtasan pa lang. For by grace you have been saved through faith, and that not of your works. It is the gift of God, lest any man should boast. Pero yung iba na ligtas lang, na born again lang, nabiyayaan lang ng profesyon, nabiyayaan lang ng kunting talino, akala mo na pong, hindi ko nasasabihin. Mga kapatid, wala tayong maipagmamayabang. Why? Dahil lang si regalo ng Diyos, ikaw ay naligtas. Anong maipagmamalaki mo? Dahil marami kang pera? Dahil matalino? Dahil magaling? Pagdating ng oras, kapatid,
At the end of the day, it is only the gift of God. Kaya ka naligtas. We started from grace, we are living according to the grace of God. Nakapaglingkod ako as a pastor, nakagraduate ako ng eskwelahan, hindi ko alam paano nangyari. Nandito ako ngayon sa harapan niyo, I do not know how and I don't know why. Dahil mga kapatid, ang ating ginagawa, maliit man o malaki, it is only by the grace of Jesus. Bakit ako'y gumaling sa cancer? Dahil magaling akong uminom ng moringa. Dahil maingat ako sa aking pagkain. Kahit anong ingat mo ng pagkain, kapag oras mo na. Mga kapatid, my life now is not only mine. Is not me. Galatians 2:20. Anong sabi sa Galatians 2:20? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh, ang buhay ko ngayon, I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself for me. That's my life verse. Anong, pag may mga palaro, anong life verse ni Pastor Larry? Galatians 2:20. It is no longer me, it is not I. Ang sabi ng iba, alam mo si Pastor Larry, bobo. Si Pastor Larry, sayang. Mga kaklase ko, bro, bakit ka nagpapastor? Ikaw kaya ang kinakopyahan namin nun. Ang talino mo kaya. Sinayang mo lang, bro. Tingnan mo kami ngayon. Bahay ko, bro. Sasakyan ko, bro. Dami, oh. Bro, alam mo bang mayor ako? Alam mo, governor ako ngayon. Alam mo bang ganito? Mga diploma ng mga anak. Yung mga... Nung umpisa ko, naawa ako sa sarili ko. Pagdating ko ng Bohol, sinusundo nila ako. Pinapakain. Kain ka, bro. Hiyang-hiya ako. Ang ganda ng sahig. Ang laki ng bahay, ng buhalang bahay. Lord, ba't ganito? Dahil, yan, namangkya lang yan sa akin. Ba't ngayon, mas mayaman siya sa akin? Nagkaroon ako noon ng self-pity. But when I tried to open my eyes spiritually, the Lord is speaking. You are my son. Ikaw tagapagmana ng langit at lupa. Anak ka ng Diyos. Kaya ka pinapakain yan. Inutusan ko yan, napakainin ka. Ang lahat ng kanya ay iyo. Sabi nung mag-asawa, bro, pwede dito ka matulog. Kasi ipabook kita sa Bohol Plaza. Bohol Plaza ay isang hotel na nasa tuktok ng bundok. Pinatira ako doon ng 3 days. Libre lahat. May swimming pool. Lalamoy-lamoy din ako doon. Na may nag-serve na coffee. Sir, coffee, tea, or kakain. Yung tuwalya mo, ang room, ang grabe aircon. Sabi ni Lord, o di ba na-experience mo? Langit at lupa iyo, tagapagmana ka. Sila ay mga alalay mo yan sila. Sinusundo ko, bro, mamasyal tayo sa Chocolate Hills, dahil ka namin. Tinutur ako ng Bohol, may driver ako. Ang ganda ng sasakyan ko. Pagbaba, bro, nakabook na yung ticket mo sa flight mo pagbalik ng Maynila. Ang ayaw ko lang bumalik. Sinong lamang? Hello? Wala akong gastos. Silang gumagastos para sa akin. Ganyan ang anak ng Diyos. Amen? Okay, balik tayo dyan. The period of grace. Ngayon, nung nandito na tayo mga kapatid, ang kailangan lang ni Lord dahil huwag kang magmamayabang, huwag kang magmamataas. Napakaraming bersikulo na sinasabi ng Diyos, galit ang Diyos sa mga mayabang. God opposes the proud, but gives grace to the humble.
Kaya kung anong si Lord na, Diyos, nagpakumbaba, ang hari ng mga hari, nag-anyong alipin, ikaw pa kaya? Hello? Si Jesus ba may pagmamayari? Meron bang high-tech na cellphone, iPhone 1011? Meron bang pagmamayari si Jesus? Walang bahay, wala siyang pagmamayari bilang nagkatawang tao. Sabi nga ng Bible, mabuti pa yung mga ibon, may mga sanga na mapapatunggan. Pero ang anak ng Diyos, wala kahit unan. Pero tayo, bili tayo ng mga bagay-bagay. Sabi ni Lord, be humble. Be content of what you have. Mangarap ka hanggat gusto mo, mabuhay ka hanggat gusto mo, but stay humble. Because it is only by the grace, serving one another. Kung magtimpla ka ng kape sa kapwa mo, huwag kang manliliit. Dahil yan ay nagpapakita na you are humble before the Lord. Yung mga may-ari ng malaking company, willing mag-donate para sa mga mahihirap, nagpapakain, because just humble. Wala tayong madadala sa lupa, sa langit. Mga kapatid, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Walang hold-upper, walang magnanakaw, walang kalawang, walang scammer. Ang kayamanan sa langit, mga kapatid, is forever. Hello? Huwag tayong, do not love the world too much. I remember nung nasa Bohol kami, may t-shirt, yung mga foreigner, yung taga-Waywang ba yun? Makasama nila Adrian. Ang sabi doon, this world is not my home. Ganda. This world is not my home. Ang sanlibutan ito, hindi ito ang tahanan ko. Dahil dadaan lang tayo dito. Ang totoo nating tahanan ay ang langit. Tagalangit ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, tagalangit ka. Pero siguruduhan mo, tagalangit ba talaga yan? Baka naman langit-langitan lang yan. Mahalata mo naman ang mukha. Halimbawa, okay, ganito. Sabi ng, kapag Bisaya ka, madali mong makilala ang mga Bisaya dito sa Tagalog. Why? Anong palatandaan na Bisaya ka? Ba't mo alam? Halata eh. Ba't mo mahalata na Bisaya? Una sa salita. Pero kahit hindi magsasalita, malalaman kong Bisaya yan. Kahit hindi magsalita, Bisaya to. Kahit hindi magsasalita, malalaman mo, Ilocano yan. Ha? Maitim. Ilocano si Ate Elsa. Hindi naman maitim. Hindi naman, karamihan, pero hindi man lahat. Bakit siya umitim? Dahil sa bagoong? Dahil mahilig ang Ilocano sa bagoong? Anong palatandaan ng Bisaya? Meron akong sikreto na irahayag ko. Karamihan sa Bisaya, malaki pa nga. Karamihan, hindi man lahat. Bisaya ka. Bakit mo alam? Okay? Okay, dito sa lupa, paano mo malalaman na sila o ikaw ay tagalangit? Ang sabi ng Bible, pag nakikita ko yung mukha ni Jesus sa mukha mo, tagalangit ka. Kaya nga, be like Jesus. Imitate Jesus. Kasi si Jesus is the perfect revelation of heaven. Nagkatawang tao siya, kumilos siya, namuhay siya, pananagsasalita si Jesus, yung kanyang devotion, yung kanyang pagsamba, yung kanyang prayer life is an example na ito dapat ang taga-langit. Pero kung ugali mo ay ginagaya mo ay si Judas, alam mo na. Alam na. Hello? May mga nauuna na pwede natin gagayahin. Hello? Kung gagaya ka na lang din, gayahin mo si Jesus. Hello? Ano bang ginawa ni Jesus pagising sa umaga? Devotion. Ikaw, cellphone. Hello? Anong inunguna? Hanap buhay. Takbo dito, takbo doon. Hindi ka pa nag-pray, mamaya na lang, Lord.
maunawain ka naman eh. Understanding naman yan si Lord. Alam naman niya. Baka naman lumampas ako ng langit, Lord eh. Wala pa namang dasal para pabaking. Hello? Tama o may tama? Sino ba dapat ang gayahin natin? Mga young people. Kung mag-a-idolize kayo, mga artista, Kuko ni Martin, si Jesus is perfect idol. Pagising sa umaga, devotion, prayer. Para pag bumagyo man lumindol, doon ka ba, Lord? Pero nung wala pang lindol, ayaw ko lang kung tumawag ka ng Lord. Tama? Amen? Kaya mga kapatid, huwag mo na antayin ang biguan, saka ka na magsisi. Saka na ka na magpakatotoo. Minsan, pag, parang lumindol. Tabi ako kagad sa poste. Ay, alam mo na, luma itong bigyan na ito. Mahirap na kaya. Doon sa dulo ng kwarto ko, parang babagsak yung dingding. Parang may mga lindol. Parang medyo, takbo ako kagad dito. Kaya punta ka daw sa mga poste, matibay. Matibay nga pa. Nung bumagyo, bulbog ganyan. Labas ako kagad, tuklap ang harapan. Sinapulong pang natuklap itong lahat. Ano kayang gagawin ko dito? Don't panic, isip kagad. May trapal ba dito? Para ipagsama-samay ko mga instrumento, lagyan ng luna. In case of emergency, please notify. Kami nandito. May membro pa. Anong nangyari sa inyo dyan? May bubong pa ba tayo pa? Nakakatakot ang panahon. Pero, kapag kay Lord ka, nung si Lord nakasakay ng bangka at may alon, may bagyo, anong sabi ng mga disciple? Nung gulo-gulo, dito. Kanya-kanyang ligtas sa sarili. Pero si Lord, anong ginawa? Tulog. Ay, kaysa halip magpapanik ako, ay mapikuan ka dyan, tulog kaya ako. Nung nakita ko, nabasa ko si Lord, tulog. Relax. Why? Kung oras mo na. Kapag handa ka, walang takot. Ayaw mo pa naman makita mo na si Zacchaeus. Totoo nga bang puto si Zacchaeus? Makita mo na si Lucas. O, nandiyan anak ni Brother James. Makita mo na yung mga tao noon na napanood mo lang sa pelikula. Sabi ganitong mukha ni Samson. Iba naman palang mukha ni Samson. Mukha naman pala ni Junjun. Hello? Exciting, amen? Very exciting. Why? Yan ang ating inaantay. Ayan o. Yung grace, rapture will occur any time. Yan po ang ating topic next Sunday. Abangan, dito tayo ngayon. Tapos na yung mula simula at nandito na tayo. Sino shortcut? Shortcut pa yan ha? Pero alas 12 na. Pilit kong pinuputol-putol. Pero ang totoo niyan, ang haba niyan, buong Biblia yan. Pero sinushortcut ko lang para maintindihan. Pag merong mensahe na iba kaysa tinuturo natin dito, huwag kayong maniniwala. Sinabi nila, walang rapture. Sinabi ng iba, nag-rapture na. Ano ba talaga? Wala o meron? Ano ba talaga? Dumating na ba o hindi pa? Anong palatandaan ng rapture? Abangan next Sunday. Amen? Ibig sabihin, huwag na huwag kang mag-absent. Kahit maglagnat ka pa, dito ka na magpagaling, buhusan kita ng pagmisyon, gagaling ka. Si Lord ang magpapagaling. Amen? Huwag mong hayaan na tuksohin ka ng diablo, na harangan ng iyong paglilingkod at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid,
walang pinakamahalaga, walang pinakaimportante ngayon sa buhay. Sabi nga ni Angeline Quinto ba yun? Quinto. Sabi niya, hindi na ngayon padamihan ng yaman. Ang panahon natin ngayon, hindi na pasikatan ang padamihan ng yaman. Ang panahon natin, our generation, is pagandahan ng buhay. Hindi lang pamanatan ng mukha ng mga ringkos binabanat, nandito na sa liit lahat. Kahit maganda ang mukha, maganda ang buhay. Ano mang career mo, ano mang profession mo, pagandahin mo ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. When you serve, serve the Lord with all your heart. When you worship, worship the Lord. Give your best shot for the Lord. It's about time to give your best to the Lord. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Nagsisimba ka na lang din. Magsimba ka na ng totoo. Maglilingkod ka na lang din. Wala na yung depende kung may time. Mag-serve ka, kapatid. Pag may time. Hawak mo ba ang time mo? E paano kung ang oras mo ay tapos na? Sumakay ka ng LRT. Naipit ka doon sa pintuan. Nagalagad ang beauty mo. Kung nasaan na yung sakana. So, alam mo ba ang mangyayari sa atin bukas? Walang nakakaalam. Huwag kang magkumpiyansa dahil malakas ka at wala kang sakit, malayo ka pa. Nung ako ay nagka-cancer at may taning, yung mga umiiyak na dumalaw sa akin sa kwarto, Pastor, dahan-dahan naman ako. Buksan ng pinto. Pagbukas ng pinto, umiyak ka agad. Hindi ko kayang tignan yung tsura mo pa. Ay, pangit. Kasi isang bulati na nga lang, ang pangit ko ng mamamatay na talaga. Ang alam mong mamamatay, amoy lupa. Amoy lupa ako na parang ibukbuk. Umiiyak! Pero alam niyo yung mga umiiyak, dalawa yun. May tatlo yata sila. Patay na! Ba't nauna pa sila sa akin? Kaya hindi mo talaga masabi ang buhay. Akala mo dahil ako'y may cancer, kayo ay wala. Mauna ako? O ba't nandito ako? Ako tuloy ang nangyari. Nung umatin ako ng burol nila, sabi mo! May paiyak-iyak ka pag nalalaman sa akin. Ba't nandiyan ka? Ako kayo. Kaya ayaw kong yung burol-burol eh. Kaya nung may tali na ako, sabi ko kay Jason na, pag ako'y nawala, huwag mo ako ibon, makapintasan lang ako kalbo. Ang bakit kayo ng kalbo na? Nakita mo yung kalbo na sa loob ng kabaho? Ang pangit, no? Pangit na, nung buhay, patay pa kaya? Sabi ko, i-krimin yun ako kaagad na, baka makita pa nila, mapipigtas ang pangit. Kahit anong make-up yan, pangit talaga. Nakita mo yung patay na maganda? Meron. Grabe yung make-up. Uy, parang siyang buhay. Patay pa rin yan, parang buhay, patay pa rin. Wala nang maganda. Kahit lagyan mo pa ng kandigis yan. Patay. Kaya sabi, kaya sila nang namatay, tapos kinikrimi. Yung isa sa mga pastor ko dati, kinikrimi. Muna sa Holy Cross kami. Ano pala yun, ano? Itanggalin pala sa trabaho. Tapos pinapahiga doon sa ano, tapos ipasok sa ano, yung parang ano ng tinapay, oven. Kung gawin siguro yung palaman. Pagpasok ng katawan doon, tinanggal ang sapatos. Pagpasok, pumapalang
parang pumapalak. Sabi ko, parang, o lumabas ako. Sir, lumabas lang po kayo. Nakikicurious ako kung anong mangyayari ba. Bumabalagbag sa loob. Sabi ko, parang, na-impirno, parang, tapos pamaya-maya, no, doon na kayo sa labas, hintayin niya na paglabas, mainit pa. Yung banga, nandoon na siya sa banga, mainit. Siyempre, galing sa pugon. Abo na. Mula, galing ka sa lupa, babalik ka sa lupa. Ano ito, mayabang? Yung tamos ng ilong mo. Nakita ba kayong buko na matamos ang ilong? Lahat butas. Di naman malaman kung sinong matamos, sinong pango. Lahat. Ibig sabihin, be humble when serving the Lord. Continue and keep up the great job for the Lord. What can you offer to God? What can we give to Jesus now? Habang buhay ka, ano man ang ginagawa mo sa kasalukuyan, gaano man tayo ka-busy, B-U-S-Y, being under Satan's yoke. Dahil ang salitang busy, yun ang laging dahilan, kaya hindi tayo makapaglingkod ng tuloy-tuloy. Busy. Ang ibinigay ni Lord, tira-tira lang. Kung ano pag may time, walang time, baka matuluyan ka ng wala na talagang time. While waiting for Christ's return, serve the Lord wholeheartedly. Let us all rise. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Ano ang kailangan natin? What do you need now? Sino talaga ang kailangan natin? Hello? Ano talaga ang kailangan natin? Pera? Kapag may pera ka, 10,000. Isipin mo naman, parang kulang ang 10,000 sa akin. Kung meron kang 100,000, parang kulang ang 100,000. Pag meron kang 1 million, napakaliit sa laki ng ating pangarap. Kung meron kang 100 million, parang kulang. Dahil hindi mo kayang bilhin at dugtungan ang iyong buhay because of your million. Life is short. Maikli lang ang buhay. What is important? Live with Jesus. All we need is Jesus. Open your mouth and say, Jesus. Close your eyes. Pikit mong yung mga mata and speak the name Jesus. Habang nakapikit ang ating mga mata, bigkasin mo ang makapangyarihang pangalan sa langit at lupa. There is power in the name of Jesus. And that's all we need. That's all we need. Jesus. Recognize the presence of Jesus in your life. Wherever you are, araw-araw, bumibiyahe ka, may nilalakad, may trabaho, may ginagawa, from morning to evening, naghahanap buhay. Na patuloy na hinahanap natin ang buhay. Hanap buhay.
para magkaroon ng mga ari-arian. Salitang ari-arian, ibig sabihin, hindi tayo ang tunay na nagmamay-ari. Nag-ari-arian lang. Hindi atin ang mga bagay na meron tayo. Wala tayong pagmamay-ari. Imagine yourself from head to foot. Mula ulo hanggang talampakan. Kapag nakaharap tayo sa salamin, habang tinitingnan natin ang ating mga sarili, anong meron ako na ako ang nagmamay-ari? Bawat bahagi ng ating katawan, from ulo hanggang talampakan, ihindig natin pagmamay-ari. Maging ang ating paghinga, hindi natin kontrolado dahil hindi tayo ang nagmamay-ari. Hindi natin alam kailan ang dulo ng buhay na ito. Hindi natin alam ang ending except Jesus. Jesus is the beginning and the end. Habang nakapikit ang iyong mga mata, imagine yourself in front of Jesus. Jesus is here. Narito si Jesus. Hindi lamang siya katang-isip. Hindi lamang siya imaginations. Kundi totoo si Jesus. Totoo ang Diyos. Buhay. At narito siya ngayon kasama natin. What do you need now? Anong kailangan natin? We need Jesus. We need Jesus. Jesus, kailangan kita, Panginoon. Do you want healing? Gusto mo ng kagalingan ng iyong katawan? You need Jesus. Do you want joy in serving the Lord? The joy within while serving our God. We need Jesus. Gusto mo ng kalakasan? You need Jesus. Nais mong maranasan ang masaganang buhay? You need Jesus. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is natin ating mga kamay. Taas mo sa Panginoon.
Ipakita po natin sa Diyos na siya talaga ang iyong kailangan sa oras na ito. Ang buhay po natin ay galing sa Diyos. And we need Jesus, the giver of life. Ang Diyos ang may hawak ng buong sanlibutan. Wala tayong ipapangamba dahil hawak ng Diyos ang ating buhay. Behold the universe. Behold everyone on earth. He is our hope. Jesus. Say Jesus. 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 I need you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, thank you. Thank you for blessing us. Thank you for blessing each and every one of us. We cry because of the joy, the tears of joy that is overwhelming. Thank you, Lord, that sa kadami-dami ng mga tao, narito kami ngayon, knowing you, serving you with all our hearts, oh God. In Jesus' name, we thank you.